Purihin, purihin, palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! Purihin si Yahweh El Shaddai. Isang maganda at pinagpalang hapon po sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Ikinalulugod po namin na kayo'y makaisa sa oras na ito sa pinakamataas na pagsamba at pagpupuri sa Diyos, walang iba kundi ang banal na misa. Ihanda po natin ang ating mga sarili at damhin nating lubusan ang banal na presensya ng ating Panginoon. Ngayon po ay kadalawang linggo ng muling pagkabuhay. At bilang panimula, sama-sama at buong sigla nating awitin ang pambungad na awit.
ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoong muling nabuhay. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang ang pag-aalay natin ng misang ito ay maging kalugod-lugod sa Panginoon Diyos. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang linggo ng habag ng Diyos. Our Lord, the Feast of the Divine Mercy. Sa araw pong ito, kung kayo ay magkukumpisal sa araw ng linggo na Divine Mercy, magkukumunyon at saka magdarasal para sa intensyon ng ating Santo Papa, ay maaari kayo makapagkamit ng plenary indulgence o pangkalahatang kapatawaran ng mga pansamantalang kaparusahan ng ating mga kasalanan, yung tinatawag nating purgatorio. Tayo po ay pwede nating samantalahin ang pagkakataon na ito. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos. Sa
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang namin ito ng Pasko ng pagkabuhay ng anak mo, pinag-alab mo ang pananalig namin sa iyo. Ang kagandaang loob mo sa amin ay lalo mo pang pagibayuhin upang maisaloob ng mabuti ng lahat ang kadalisayang dulot ng binyag, ang Espiritong bigay mo sa iyong mga anak, ang dugong dumanak upang kami maligtas sa pamagitan ni Kristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Maraming kababalaghang ginawa ang mga apostol na pawang nasaksihan ng mga tao. Nagtipon-tipon sa portiko ni Solomon ang lahat ng sumasampalataya. Hindi nangahas na makisama sa kanila ang mga di sumasampalataya. Gayunmay, puring-puri sila ng mga tao. Subalit, parami ng parami ang lalaki at babaeng nananalig sa Panginoon. Dinala sa mga lansangan ang mga may sakit at inilagay sa mga papag at mga higaan upang pagdaan ni Pedro ay matamaan ng kanyang anino ang ilanman lamang sa kanila. At dumating din ang maraming taong buhat sa mga bayang kanugnog ng Jerusalem. Dala ang kanilang mga may sakit at mga pinahihirapan na masasamang espiritu. At silang lahat ay pinagaling. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Israel, bayaang sabihit kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Mga saserdote ng Diyos na Panginoon, bayaang magsaysay. Ang pag-ibig ng Diyos walang katapusan. Lahat ng may takot sa Panginoong Diyos dapat magpahayag. Ang pag-ibig niya ay hindi magwawakas. Batong natakwil ng nangagtatayo ng tirahang bahay. Sa lahat ng batoy, higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. Kung iyong mamasdan o kahanga-hanga ang araw na itong ang Diyos ang nagbigay, tayo ay magalak at ating ipagdiwang. Kami ay iligtas, tubusin mo, poon kami ay iligtas, at pagtagumpayin sa layunit hangad. Ang pumaparito sa ngalan ng poon ay pagpapalain. Magmula sa templo, mga pagpapalay kanyang tatanggapin.
ang Panginoong ng Diyos, pagkabuti niya sa mga hinirang. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Ako'y si Juan, ang inyong kapatid na kasama ninyo sa paghihirap, paghahari at pagtitiis dahil sa pakikipag-isa kay Jesus. Itinapon ako sa pulo ng Patmos sapagkat ipinangaral ko ang salita ng Diyos at ang katotohanang inihayag ni Jesus. Nooy araw ng Panginoon, kinasihan ako ng Espiritu at narinig ko mula sa aking likuran ang isang malakas na tinig na parang tunog ng trompeta. Ang sabi, "Isulat mo ang iyong nakikita." Lumingon ako upang tingnan ang nagsasalita at nakakita ako ng 7 ilawang ginto. Nakatayo sa gitna ng mga ito ang isang animoy lalaki, nakadamit ng abot sakong at may pamigkis na ginto sa kanyang dibdib. Pagkakita ko sa kanya, para akong patay na nalugmok sa paanan niya. Ngunit, ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay at sinabi, "Huwag kang matakot. Ako ang simula at ang wakas at ang nabubuhay. Namatay ako. Ngunit, masdan mo, ako'y buhay ngayon at mananatiling buhay magpakailanman. Nasa ilalim ng kapangyarihan ko ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Kaya't isulat mo ang iyong nakikita, ang nangyayari ngayon at ang mangyayari pa." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magbigay galang po tayo sa mabuting balita ng Panginoon. Maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagbasa sa mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon.
Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, pinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad na makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na tinaguriang kambal, isa sa 12, ay wala ro nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanya mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggang hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muli nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan. Maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito'y sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon ng buhay sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po ang lahat. Ating minamahal na servant leader, Brother Mike Velarde at Sister Belen. Mga minamahal kong kapatid sa Panginoong El Shaddai, magandang gabi sa inyo lahat. Ito pong pinagdiriwang nating ito, misa ng 2 linggo ng pagkabuhay. Dati-dati, kung tawagin ito, ay linggo ng mga nakaputi. Alam niyo kung bakit? Noong panahon na yon, noong unang panahon, ang mga katulad ng ginawa natin nung nag-Easter Vigil tayo, binibinyagan ang mga bagong Kristiyano. Ang pagbibinyag noon, hindi pagbubuhos ng tubig, kundi dinadala sila sa parang swimming pool. Pagkatapos, maghuhubad ng damit at nakahubad, pupunta sila sa tubig. Tatanungin sila, sumasampalataya ka ba sa Diyos sa makapangyarihan sa lahat? Sasagot sila, opo, ilulubog. Tapos, sumasampalataya ka ba kay Jesucristo, ang isang anak ng Diyos? Opo, ilulubog na naman. Sumasampalataya ka ba sa Diyos Espiritu Santo sa banal na simbahang Katolika? Opo, ilulubog na naman. Pagkatapos, aahon doon sa kabilang dulo ng pool, no? Ng parang swimming pool, at sasalubungin ng kanyang ninong o ninang at babalabalan ng balabal na puti
Yung balabal na puti na yon, suot-suot ng mga bagong binyag sa loob ng 1 linggo. Habang sila ay naglalakad, habang sila ay pumupunta sa palengke, o kaya nagsisimba, suot nila yung puting damit, tanda ng kanilang pagiging bagong binyag. Sa araw na ito, kung tawagin, linggo ng mga nakaputi, aalisin nila yung balabal na yon na sinusuot nila ng sanlinggo. Pero, tandaan natin, yung balabal na yon, sagisag ni Kristo. Sabi nga ni San Pablo, put on the Lord Jesus Christ. Isuot ninyo ang Panginoong Jesucristo. Kaya kahit na inalis ang balabal, si Kristo naman na isinuot ng mga bagong binyag, hindi dapat aalisin sa buhay, kundi dapat mananatili habang buhay hanggang kabilang buhay. Ngayon po, hindi na natin tinatawag ito na Dominica in Albis o Linggo ng mga nakaputi. Ang tawag po dito ay Divine Mercy Sunday. Ulitin nga nyo, Divine Mercy Sunday. Ayan, linggo ng habag ng Diyos. At sino ang habag ng Diyos na yan? Ang ating Panginoong ipinako sa krus at muling nabuhay. Sabi nga po ni Pope Francis, Jesus Christ is the face of the mercy of the Father. Sabi sa atin ng banal na kasulatan, sa sulat sa mga taga-Efeso, God is rich in mercy. Mayaman sa habag ang ating Diyos na Ama. Ngunit, ang amang yan ay hindi natin nakikita. Sabi nga ni San Juan, no one has ever seen God. Pero ang dugtong niya, ang kaisa-isang anak ng Diyos na nasa sinapupunan ng Ama, ipinakilala siya. Kanya masasabi ni Kristo kay San Felipe, Felipe, ang nakakikita sa akin ay nakakikita sa Ama. Kaya naman po, si Kristo, Jesucristong namatay at muling nabuhay, ay siyang talagang larawan o litrato, mukha ng awa ng Diyos Ama. Dati-dati po, sabi ko na nga, ang pangalan ni Dominica in Albis ngayon, Divine Mercy. Alam po nyo, ang isang namagitan para mangyari ito ay isang madreng santa na ngayon. Ikinanonize, idineklarang santa ni Pope John Paul II. Magkasama na silang santo, santa ngayon sa langit. Si Santa Faustina Kowalska. Santa Faustina. Tatandaan niyo yung pangalan na yan. Kung tawagin siya ng Panginoon, yung nagpapakita sa kanyang Panginoon, kinakausap siya. Sabi niya, you are the secretary of my divine mercy. Ikaw ang kalihim ng aking habag na galing sa Diyos. At itong hiningi niya kay Saint Faustina. Hiningi niya. Hingin mo sa simbahan na magtatag ng kapistahan ng Divine Mercy. Abay, akalain ninyo, isang ordinaryong madre. Paanong hihingin ito? Isang ordinaryong madre. Wala namang kakilala sa Roma. At hamak na madre lang. Naglilinis-linis, naglalaba-laba. Nang gagardening. Sasabihin ngayon ni Kristo sa kanya, hingin mo sa simbahan. Magtatag ng piyesta sa Divine Mercy o habag ng Diyos. Alam niyo ba, anong nangyari pa? Nagsulat siya ng libro? Aba nireject ng Roma sa Vatikano. Hindi dapat babasahin niya librong yan. Aba, hindi nawala. Hindi nabasa. Ano? Ngayon, may nahalal na papa galing sa Poland.
Ang pangalan ay John Paul II. Ay ito palang papang ito. Nung arsobispo pa siya ng Krakow, nabasa na yung diary ni Saint Faustina na alam niyang tinanggihan ng Roma. At sabi niya, buksan uli ang kaso tungkol dito sa aklat na ito at tungkol sa madring ito. Pinabuksan at lumitaw. Walang mali dito sa sinasabi sa sinulat ng madring ito. Hinangaan niya itong madre. At alam niyo ba, biniatify pa niya. Kanyang ginawang Blessed Faustina. Bandang huli, Saint Faustina. At nung gawin niyang Saint Faustina, idineklara rin niya, noong year 2000, ang linggo, pagkatapos ng linggo ng pagkabuhay, tatawagin na ngayong Divine Mercy Sunday. At alam niyo po ba, ito, kakagulat. Dineklarang Divine Mercy Sunday, special na araw ng biyaya. Sabi nga po ni John Paul II, at hanggang ngayon, umiiral pa ito, lahat na magkumpisal, magkumunyon na may tunay na pagsisisi at magdasal para sa intention ng Holy Father, makapagtatamo ng plenaria indulhensya. Pangkalahatang kapatawaran ng mga kaparusahang pansamantala, kung tawagin, temporal punishment. Sa araw na ito ay gusto ng simbahan at gusto ng Panginoon maging araw talaga ng napakasaganang biyaya. Ngayon, ito, dumating si Pope Francis. At alam nyo, kung dineklara man itong ni Pope St. John Paul II, Divine Mercy Sunday ito, ang nagbigay naman ng lalong malaking diin tungkol sa Divine Mercy ay itong ating kasalukuyang Papa. Alam nyo, ang sabi niya, madalas niyang sinasabi. Sabi niya, wala tayong malilalagay na limit sa awa ng Panginoon. Walang sawang nagpapatawad ang Panginoon. Tayo lang ang nagsasawang humingi ng tawad sa Kanya. Sabi pa niya, ako, pag nagpapakumpisal ako, humingi lang ako, makakita ko ng maliit na siwang man lamang. Para sa gayon, ay makapaggawad ako ng kapatawaran. Kung makita ko lang yung siwang na yon, igagawad ko. Kung hindi, biblisan ko pa rin. Kahit na hindi magawaran ng kapatawaran, pananalangin ko ang taong iyon. Kanya, ito pong Sunday na ito, ay unang-una, pakiusap ko sa inyo, tanggapin ninyo ng lubusan ang habag ng Diyos. Tayong lahat, humingi ng taimtim, ng tawad sa ating mga pagkakasala. Amen? Sumunod nga po kayo sa akin, simpleng panalangin. Diyos na aming Ama, Ikaw ay puspos ng awa. Pinakita mo ang iyong awa sa amin. Sa pamagitan ni Kristo nagalay ng buhay at nabuhay na muli. Para tubusin kami sa aming mga kasalanan. Ibinuhos mo ang Espiritu Santo sa aming mga puso upang punuin kami ng pagmamahal mo. Ama, tinatanggap namin ang iyong pagpapatawad. Tinatanggap namin ang iyong habag. Salamat po sa iyong awa. Tinatalikdan namin ang aming mga kasalanan. Higit ang pagmamahal mo sa lahat ng aming mga kasalanan.
gaano mang kalaki at karami ang kasalanan namin, patatawarin mo. Basta tinatanggap namin sa pagsisisi ang kapatawaran mo. Panginoong Hesus, maawa ka sa amin. Amen. Tinanggap ba ninyo ang awa ng Diyos? Ay salamat. Alam niyo po, ang Panginoon ang una nag-aalok ng awa sa Ebanghelyo. Pansinin ninyo, sa unang pagkikita ng mga alagad at ng Panginoon, ang unang bati niya sa kanila ay Shalom, sumayin niyong kapayapaan. Ang sabihin, yan. Good. Alam po niyong sabihin na Shalom, pinatatawad ko na kayo. Alam ko nagstakbo kayo. Alam ko naging duwag kayo. Alam ko iniwan ninyo ako. Alam ko hiyang-hiya kayo. Pero huwag na kayong mahiya, pinatatawad ko na kayo. Hindi makapaniwala agad ang mga alagad. Hindi. Paano ka maniniwala? Abay, pinatatawad na kami. Hindi pa nga kami nangihingi ng tawad, pinatawad na kami. Sabi uli ng Panginoon, Shalom. Inulit niya, Shalom. Kalimutan niyo na nakaraan. Kalimutan niyo na ang pagkakamali niyo. May bukas pa. Magsasama tayo. Ang ganda, hindi po ba? Pakinggan niyo naman ang kasunod. Pagkabigay niya sa kanila kalawang beses na Shalom, hiningahan sila. Hindi po advertisement niya ng Colgate o close-up. Sabi niya, alam niyo kung bakit hiningahan? Sabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. At bakit? Ito, pakinggan niyo. Ang kasalanan ninyo man na inyong patawarin, pinatatawad sa kanila. Gusto sabihin, kayo, simbahan ko, mga alagad ko, binigay ko sa inyo ang kapatawaran, kinasundo ko kayo. Ngayon, ihatid naman ninyo ang kapatawaran sa ibang mga tao. Kayo ngayon ang gusto kong gamitin na tagapaghatid ng kapatawaran ko. Yang kapatawaran po niyan, unang-una nangyayari sa kumpisal. Ngunit, kayo rin, pwede kayong maging kasangkapan ng pakikipagkasundo ng mga tao sa Diyos. At gusto ng Panginoon, tayo na kanyang mga anak ay akain ang mga tao na lumapit din sa Diyos. Kanya ito pong kasalukuyang Papa natin. Sabi, huwag kayong kontento na kayo na lang ang mabuti. Humayo kayo, lumabas kayo. Para sa ganon, puntahan ninyo mga iba na ayaw lumapit. Ayan po ang hamon sa ating mga anak ni El Shaddai. Bagay kayo, marami sa inyo ginagawa ninyo na yan. Marami sa inyo nag-aakay na, hindi ba? Marami sa inyo dito, kanya nandito kayo, inakay kayo, hindi po ba? O kung inakay kayo, mag-akay naman kayo. Wala ba kayong utang na loob? Hindi ba? Mag-akay naman kayo sa iba. Para yung tinatamasa ninyong biyaya at awa ng Diyos, matamasa din naman ng iba. Huwag po tayo magmamaramot sa biyaya ng Diyos. Abot-abot ang biyaya ng Diyos na kaloob sa atin. Madalas sinasabi natin, tamang takal, siksik, liglig at basta ganyan ang El Shaddai, umaapaw. Pag umaapaw, itatapon mo ba? Hindi. Ipamamahagi mo. Hindi ba? At nakakapagtaka yan. Habang ibinabahagi mo, hindi na uubos, lalong dumarami. Kaya, harinawa, patuloy na maging kasangkapan tayo ng habag, pakikipagkasundo, at awa ng Panginoon. Divine Mercy Sunday, isang linggo lang. Pero ang Divine Mercy,
Palagian yan. Forever yan. At tayo rin, ang mercy natin dapat ay patuloy. Hihiram po ako kay Cardinal Tagle. Alam niyo ba, sinabi ni Cardinal Tagle minsan, nag-ordin siya ng pare. Pinuri niya yung mga ordin ng pare. Pinapuri-puri niya. Ay talaga naman kasing magigilas, matatalino, magagaling. Bah, pinuri niyang mabuti. Pagkatapos niyang purihin, sabi niya, pero kaya ko kayo ordinan. Alam niyo ba, sabi niya, kayo'y pasang-awa lang. Kaya kayo nakapasa dahil sa awa ng Panginoon at pinasan kayo ng kanyang awa. At sabi niya, dahil pasang-awa kayo, kayo naman dapat magpasa ng awa. Yan. So, mula pasang-awa, tungo sa pasang-awa. Nakita nyo? Ulitin nga nyo. Mula sa pasang-awa, tungo sa pasang-awa. Kanya, Hari Nawa, mamayani sa atin ang awa at habag ng Panginoon. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagtatawantag siya, dalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Belen. Inagpakasabi ni Poncio Pilato, ipinako sa krus sa matay nilibing, nanaw sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang bait ang lugar ang nabuhay na magmuli, umakyat, umakyat sa langit. Narulubos sa kanan ng Ama, makapangyarihan sa lahat. Naratubos na paninito at mundo, sa nangabubuhay at nangangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika. Sa kasamahan ng mga banal na katawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay uli ng nangamatay na tao. At sa buhay na walang hanggan, sa buhay na walang hanggan, sa buhay na walang hanggan. Mga minamahal na kapatid, alam natin ang ating Ama ay mayaman sa awa at habag. Hilingin natin ang ating mga pangailangan at sabihin natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa simbahan, naway maging matatag sila sa pananampalataya upang tapat nilang gabayan ang kanilang kawan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, nawa ang Panginoong Hesus, ang bukal ng awa, ang maging sandigan, inspirasyon at lakas upang sila'y makapaglingkod ng buong katapatan at galak
Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga matatatag na pananalig, tulad ni Tomas, higit nawa nilang makilala ang Panginoon sa panalangin, pag-ibig, at katapatan sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa nalalapit na pambansang halalan, naway maging mapagmatiyag ang lahat at sama-samang isulong ang isang maayos at matapat na halalan para sa ikabubuti ng ating bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa sambayanang Pilipino, naway maghilom ang mga sugat ng pagkakahati-hati at pagkapuot dulot ng lumipas na pangangampanya. Maghari nawa ang kapayapaan ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos na aming Ama, kami nananalig na ang mga panalangin, didinggin mo sapagkat ikaw ay maawain at lahat ng ito ay dinadala namin sa iyo sa pamagitan ni Kristo ng aming Panginoon. Amen. Ang paghahain ng alay.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo'y maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong sakripisyo sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tungayin mo mga alay ng iyong sambayanan upang iyong binigyan ng bagong buhay sa pagsampalataya sa iyong ngalan at pagkadalisay nung sila'y binyagan ay makapakinabang sa ligayang walang katapusan sa pamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubo sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinag-aarian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanal. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Cristo, Hallelujah,
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong iglesyang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Jesse naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalo ng mga kapatid naming prayer partners at si Brother Leo. Kawad mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawad mo panghindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose kanyang kabiyak ng dibdib, kaysa ng mga apostol at na lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kaysa ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Mga magkakapatid, sama-sama nating dasalin ang panalangin sa ati tinuro ni Jesus. Piniling namin kami adiya sa lahat na masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan.
samantalang aming pinananabikan ang dakilang pagbabalik ni Jesucristo ng aming tagapagligtas. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, pinagkakalob ko sa inyo ang aking kapayapaan. Huwag mong tungayan ang aming mga pagkakasala, kundi ang pananampalatay ng iyong iglesia. At pagkaloban mo siya ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, nabubuhay at nagahari magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Kasama po sa matamis ng ngiti, bigay niyo ang kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Shalom. Love me, love you. Love one another. Love me, love you. God sent His Son. Love one another. Love God. Love God with all your heart, with all your mind and strength. Love your neighbors as you love yourself. And your enemies too. Love God. Love God with all your heart, with all your mind and strength. Love your neighbors as you love yourself. And your enemies too. Love me, love you. God said it so. Narito ang kordero ng Diyos. Narito siya nagalis na mga kasalanan na sanlibutan. Mapapalad ang mga tinatawag sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo.
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Siya'y aking lakas, siyang iyong
as He has promised. For me His peace, and that for fear I may be free. Not even death can separate me, for Him whose love and might remain in me. My heart, I know my Savior lives. I can hear Him calling tenderly my name. Over sea and death He has prevailed. In His glory, in His new life we partake. For I have seen and touched Him reason. Through all the world will I proclaim His majesty. With joy I sing to tell His story, that in our hearts may live His memory. My heart, I know my Savior lives. I can hear Him calling tenderly my name. Over sea and death He has prevailed. In His glory, in His new life we partake. And all the earth shall bow before Him. His blessed name I will adore on bended knee. His strength shall I, so shall His justice. In Christ my Savior let all glory be. I know the Savior lives. I can hear Him calling tenderly my name. Over sea and death He has prevailed. In His glory, in His new life we partake. In His glory, in His new life we partake. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong ang aming pakikinabang sa banal na piging ng Pasko ng Pagkabuhay ay patuloy na umiral sa aming kalooban sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nag-aaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Atin pong dasalin ang panalangin ni Papa Francisco para sa Jubileo ng Awa. Panginoong Hesukristo, tinuruan mo kaming maging maawain tulad ng Ama sa langit. At winika na sinumang nakakikita sa iyo ay nakakikita rin sa Kanya. Ipakita mo sa amin ang iyong mukha at kami ay maliligtas. Ang iyong masintahing pagtingin ang nagpalaya kay Sakeo at Mateo sa pagkagumon sa salapi.
sa babaeng nangangalunya at kay Magdalena, sa paghahangad ng ligaya sa mga bagay na makalupa lamang, ang nagpatangis kay Pedro matapos ang kanyang pagkakanulo at nagdala ng pangako ng paraiso sa magnanakaw na nagsisi. Itulot mong marinig rin namin na tila ba sinasabi mo sa amin ang mga salitang binigas mo sa babaeng Samaritana, kung batid mo lamang ang kaloob ng Diyos. Ikaw ang hayag na mukha ng amang hindi nakikita, ng Diyos na nagpapamalas ng kanyang kapangyarihan. Higit sa lahat, sa pagpapatawad at habag, itulot mo ang iyong simbahan ay maging hayag na mukha mo sa daigdig na ikaw ang Panginoong muling nabuhay at niluwalhati. Niloob mo ang iyong mga tagapaglingkod ay mabalot rin ng kahinaan upang magdalang habag sa mga mangmang at nagkakamali. Nawa ang lahat ng nalapit sa kanila ay madama ang pagsuyo, pagmamahal at pagpapatawad ng Diyos. Isugo mo ang iyong espiritu at italaga ang bawat isa sa amin sa pagpapadaloy ng langis ng paghirang upang ang hubileyo ng awa ay maging isang taon ng biyaya mula sa Panginoon at ang iyong simbahan ay makapaghatid ng mabuting balita sa mahihirap ng may bagong sigla, magpahayag ng paglaya sa mga bihag at inaapi, at magpanumbalik ng paningin sa mga bulag. Hinihiling namin ito sa iyo, Panginoong Hesus, sa tulong ng panalangin ni Maria, Ina ng Awa, ikaw na nabubuhay tagahari kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. At bago po ang paggawad ng huling pagbabasbas, atin pong purihin, pasalamatan si Yahweh Shaddai at ang ating Panginoon Jesucristo sa biyaya ng Eucharistia. Marami pong salamat sa inyong lahat na nakiisa sa banal na pagdiriwang na ito, lalo na sa mga nag-alay na pinangunahan ng ating mga kapatid mula sa Taguig, Pateros at Pasig. Purihin, palakpakan natin ang Panginoon. Salamat sa Panginoon sa pakikiisa ng ating minamahal na punong lingkod, Brother Mike Z. Villarde, at ang kanyang buting may bahay sa Sir Belen Villarde at mga anak. Purihin ang Panginoon, palakpakan natin ang ating Yahweh Shaddai. At pasalamatan po natin ang Panginoon sa kanyang kinatawan na siya natin naging punong tagapagdiwang sa misang ito, ang ating pinakamamahal, overall spiritual advisor, lubhang kagalang-galang, Teodoro C. Bacani Jr. Maraming salamat po, Bishop. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo na makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, umayo kayo, dalhin ang kaligayahan ni Jesus na muling nabuhay. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. For the Lord God, we
Hallelujah, hallelujah, hallelujah.